A big shout out to Anchor for making the best podcast in the whole wide universe possible. Thank you, Anchor, for letting us create easily a podcast like this, And if you wanted to try out Anchor, just go to anchor.fm/start and try. Download their app, guys, and start creating your own podcast. Start earning money with it, Start expressing yourself. Go ahead, record, and have fun. Have fun with this podcast. Thank you, Anchor, for making this podcast possible. Thank you so much. Now, back to the episode. Not your ordinary podcast. Hey, what's up, extraordinary people? My name is Paul. Welcome sa panibagong episode ng Not Your Ordinary Podcast, the best podcast in the whole galaxy. Yes, whole galaxy. And ayun, kamusta kayo guys? What's up? It's been a while since nagkaroon tayo ng panibago or ng last episode. No? I think that was basta last quarter ng 2020. Hindi ko na rin alam. Pero yun, anyway, so far so good. Naging okay naman. Nahira ako sa 2020. Kahit the last part of it is really not good. And I'm thankful dahil yan, alive and kicking pa rin tayo. And sorry guys kasi ngayon lang ulit tayo nagkaroon ng panibagong episode. But rest assured na from time to time magkakaroon tayo ng episode. Sisikapin namin na probably weekly na magkaroon ng episode and makakasama ulit natin ang isa ko pang co-host na si Rap. So we will try that every, I think, Monday. Ganyan, para maganda naman yung Lunes nyo na magkaroon ng bagong episode dito sa Not Your Ordinary Podcast. The best. Nabubulol ako. The best podcast in the whole galaxy. At ano pa nga ba ang bago ngayon? Ano nga ba nangyari ever since naging okay naman ang New Year and ang Christmas. Ayos naman. And a lot of people na encounter ko, marami akong natutunan sa mga tao ngayon, and I'm thankful to them that ngayon ay going strong tayo, nakaka-recover tayo sa mga mga dala ng yung panahon ngayon talaga hindi tayo sigurado, grabe yung dulot ng pandemic nito sa atin, not just in our health but also in our mental health as well, pati sa spirit natin, yan, di ba? Spiritual, pati sa saan pa ba? Psychological, di ba? Mental nga eh. So, ba't ko naisipan na mag-upload ulit ng panibagong episode? Anyways, hindi ko alam din. I just want to share my experience in the past months, and as well as meron tayong panibagong topic ngayon. Ating sinulat na article sa ating website na thehustle.blog. So, bisitahin nyo yung site na yun kasi simula pa lang pero may mga mangilan-ngilan na ring article ang nando doon. So, I hope na mag-enjoy kayo magbasa doon. Marami kayong matutunan. Marami akong pinopost na kung ano-ano doon. So, without any further ado, ating pag-uusapan sa ating topic ngayon ang cynicism. Ano ba yung cynicism? Diba? Ito yung kapag hindi mo kasalanan, cynicism. Hindi, joke lang. Ano yun? Ang daddy jokes natin. Sobra. So, ayun. De, at least, diba? Ngumingiti na ako, diba? Tumatawa, nagjo-joke. So, anyways. Enough of that. Ito, yung parang cynicism. Ano nga ba yung cynicism? Sabi dito sa article na sinulat ko. Puntahan nyo siya sa thehustle.blog. 6 ways to deal with cynicism. Sabi kasi, lahat daw ng cynics or yung cynical na tao is dati optimistic sila.
Cynical. Ibig sabihin mga hindi nag-iisip ng positive or kasi iba rin yung pessimist eh. Medyo na yung worst na yun. Ito, more on skeptical. Yung cynical na tao. So dati daw, sila yung may some points sa life nila na sila ay hopeful. But syempre, along the way, they lost faith and became discouraged about their lives and the whole world they live within. So, sa kanilang journey, sa kanilang buhay, may na-encounter sila na siguro pangyayari na nagpawala sa kanila ng kanilang positivity sa buhay, kanilang tinatawag natin cheerfulness, yung joy nila nawala, yung faith nila nawala along the way, diba? Although it can be easy to fall into a cynical mindset, hindi madali na umalis kapag galing ka na dun. Madali daw na magkaroon ng gantong mindset, yung maging skeptic ka, maging cynical ka, pero kapag once na nandun ka na, mahirap makaalis dun. So if struggling ka na makaalis sa ganyang mindset, is ito yung mga paraan o ways, kumbaga kahit papaano is malagpasan mo yung part na yan ng life mo. So sabi nga ni Google, ano nga ba yung cynicism? Ito sinearch ko, sabi ni Google, ang cynicism daw ay an inclination to believe that people are motivated purely by self-interest, skepticism. On the other hand, it is thinking negativity in most circumstances. Meron ka na bang kakilala na lahat na lang iisipan niya ng masama? Oo. Never mention names. Alam ko may mga naisip na kayo. But, ayun nga, lahat na lang ng sabihin mo or parang hindi siya maniniwala agad, ganyan, lahat may tamang duda. Yun nga yung kasabihan natin yung mga Pinoy, tamang duda lagi. Diba? It is someone who never believes even though you are telling the truth. It might be someone as well that always tells lie just to cover up. Yan. And avoid people to be part of his or her private life. May naisip ka na bang ganyan? It is also someone that always has a doubt to what you are telling or doing or showing because of bad things the person experienced in the past from someone else. So, isama na natin dito yung sa mga girls, yung mga parang may narinig na ako dati yung mga man-hater, ganyan. Kasi, na-experience nila dati either sa tatay nila, ganyan, sa tatay nila, or sa naging past relationship nila, sa boyfriend nila, ganyan. So along the way, naging man-hater na sila kasi parang inisip nila paulit-ulit na lang ganyan na nangyayari. So nawawalan sila ng tiwala dun sa tamang tao or sa tao na bago dumarating sa life nila kasi baka iisipin nila, ay ganyan na naman yung gagawin yan. Mauulit na naman yung sakit, ganyan-ganyan. So hindi na lang siya, hindi na siya maniniwala sa sinasabi mo kasi whether may alaala na bumalik sa kanya or may moment na bumalik may naalala siya na parang nag-throwback and may nasabi ka lang tapos biglang naalala niya na ganito yung sinabi ng tao niya, ito yung sign yan na ganito siya, hindi ka para sa akin ganyan. So tendency mo magano na lang yung self mo itatago mo na lang sa shell mo. Diba? Yung sarili mo, magtatago ka na lang sa loob. Diba? Hindi ka na magtitiwala, hindi ka na magbibigay ng chance sa taong yun. Malay mo, diba? Yun yung may tamang tao. Diba? This is just not sa love life lang. In all relationship. Diba? Kasi
Kaya may na-experience ka, tinrider ka ng tropa mo, ganyan. Tapos may mga bago kang kakilala. Siyempre, iisipin mo, ay, hindi na akong titiwala dito kasi gano'n na naman. Ganyan, dumating ako sa point na ganyan, sa totoo lang. At hanggang ngayon, bumabalik siya. Because of those experiences that I've encountered through people. But, sometimes we need to get out of that thinking. Diba? Kasi, tayo rin talo eh. Tayo rin yung talo. Ikaw rin yung talo. Kapag lagi mong pagdududahan na kahit yung pinapakita naman sa'yo is pure, genuine, totoong-totoo naman, nagkikare talaga sa'yo. Tapos ikaw, talagang pinagdududahan mo na bakit kaya mabait to sa akin? Bakit kaya lagi nilito ako nililibre, di ba? Alam mo yung mga ganong kaisipan. Tapos hindi ka na magtitiwala, ganyan. Tapos walang mangyayari. Ikaw rin yung kawawa, ikaw yung lugi. Or pwede naman yung dating mong kaibigan, lumapit sa'yo, ganyan. Tapos nanghingi ng sorry, ganyan. Tapos hindi na ulitin. Tapos ikaw naman, skeptical ka na ulitin na naman ito, ganyan. Tapos yun na, hindi ka na nagbibigay ng chance. Di ba? Malay mo, yung taong yun talaga is nagano naman talaga. Tawag yun, alam mo yun, nagsisi naman talaga sa ginawa niya. Diba? You're not giving chance to people. And ikaw rin ang talo dyan in the long run. Ikaw yung tawag doon, makukulong sa sariling isipan na yan. And ang episode natin ngayon is about letting go of those and ways para ma-prevent or para makawala tayo dun sa mga gano'n. So unang-una, kailangan nating i-understand kung saan nga ba yung nagmumula, yung source nung ano na yun. Maybe yung anger or maybe yung trust issues. I-understand mo. First, understand why you have this negative outlook. Cynicism stems from a variety of things such as life experience, how you were raised, the economy, your health, your relationship, and more. Understanding the source is the key for the journey out of cynicism to a more positive outlook. So, intindihin mo. May kasabihan nga tayo, di ba? Kung ano yun, yung lumingon, kung sinong hindi lumingon sa pinanggalingan, ay hindi makarating sa pararoonan. Totoo yun. Tignan mo yung source. Kasi hindi ka makaalis dyan na may naririnig din naman kayo na ambulansya. Ayun, grabe. Kahit madaling araw. Actually, at the time of recording is almost 5 a.m. But may mga maririnig pa rin kayo ganyan. Nakakalungkot, mga emergency rin siguro. Pandemic, ganyan. Anyway, back to the topic. Ayun, you need to see the source. You need to understand. Ano nga ba yung pinagmumulan? Bakit ka ganyan? Diba? Either, yun nga, past experience mo or may gumawa sa'yo ng ganon, similar thing, kaya ayaw mo na ulit. Ayaw mo na nang mangyari ulit sa'yo, ganyan. O ayaw mo nang ma-experience kasi sa bandang uli, isipin mo na lolokohin ka lang or tatradorin ka lang, hindi ka, iiwanan ka lang. Mga ganong kaisipan. So yun, you may not be able. Teka lang. Sabi ko dito, change your mind. Diba? Ayusin mo yung yung kaisipan mo. Pangalawa, change your mind about what you have taken as true and false. Then consider what is true, which means you'll be able to make better decisions. Tignan mo. Maging mapanuri ka, syempre. Diba? Alamin mo kasi kung naging kung bawat galaw na lang na pinapakita sa'yo, i-consider mo as false. Wala talagang mangyari sa'yo. Ikaw ang lugi. Kaya nga, you may not be able to undo the past. Ito sinasabi ko lagi. But you can learn from it. If you don't learn from it, then it's a waste of time and energy. Lahat naman may purpose. Lahat ng nangyayari sa atin may purpose. And ang maganda doon is natututo tayo doon.
Diba? Ang daming tumutunog dito. Teka lang, titignan ko lang. Ayan. Diba? So, I got distracted. Ayun nga. Hindi mo ma-change na yung past eh. Hindi tayo, Avengers yun eh, pumunta nag-time travel, ganyan. Hindi. Pero, matututo ka dun. Kasi kapag wala ka natutunan, oras mo yung sinayang mo, yung energy mo sinayang mo. You'll need to change your mind about the world and everything in it, including yourself, ourself, myself. Diba? Reset your personal expectations. Reset it. Help yourself. Reset. Diba? Kapag may nagpapakita sa'yo ng kabaitan, huwag mo kagad pagdudahan. This time. Third, change your expectations about how you expect life to be. Change mo yung expectation mo. Hindi ko sinabing huwag kang mag-expect, but expect for the better for yourself. Diba? Next, make every effort to find the good. Mag-effort ka na tignan yung good dun sa taong yun or dun sa situation na yun. Hindi yung basta ka na lang nagko-conclude na okay, masama na naman to. Okay, pares lang sila ni ganito. Okay, ganun ka kagad. Okay ka kagad, di ba? Hindi. Make every effort to find the good. Just by being more optimistic, you will not be able to force people to be less cynical. But you can always try to be optimistic in your own way. In your own way. Hindi mo mapiplease ang mga tao, hindi mo makakontrol na, okay, sige, huwag kayong maging cynical, maging positive kayo, ganyan. Hindi. Pero yung in your own way, ikaw, sa sarili mo, makakontrol mo yun. Here are some things you can try. Yun, para maging optimistic ka, simulan mo. Una, don't judge people before you've really gotten to know them. Huwag kang mag-judge kagad. Or kahit kasi ang hirap sa atin, the more na nakikilala natin ang tao, the more tayong parang, just, ayun lang, share mo yan, pre. Yun. Kilala ko na yan, ganyan na yan. Hindi ganun. The more na nakikilala natin yung mga tao, dapat the more na naiintindihan sila kung bakit sila naging ganun. At the more na dapat tinatanggap natin sila. Diba? People are going to fail. Tandaan niyo yan. We are human. We're not God. Diba? You are going to fail. We are going to fail. Our body, tatanda tayo, kukulubot. Diba? Doon tayo parating papunta. Lagi. Yun yung destiny natin sa Earth. Dito sa Earth. But your job is not to judge them and to project your own negativity onto them. Diba? You never know kung ano yung pinagdadaanan ng taong yun, tapos i-judge mo pa, diba? Kaya pala siya negative mag-isip kasi may something worse na nangyari sa kanyang past. Tapos ikaw naman si judge agad. Skeptical ka kagad sa taong yun. Hindi mo rin intindihin. So, negative na siya, negative ka rin, patay na. Wala na. Paano kung ikaw lang yung taong makakaintindi pala sa kanya, o ikaw lang yung taong nandyan para sa kanya, na ikaw lang yung taong pinakitaan niya ng ganong ugali? Diba? Or ikaw lang yung taong nakakita ng ugali niyang ganon. Tapos sasabihin mo, i-chismis mo pa sa iba, ay si ano, ganyan yan ganyan pala yan si ano. Oo. Huwag ganon. Diba? You never know. Huwag tayong maging judgmental agad. Diba? Judgmental mo. Kaya sabihin mo nga sa sarili mo, ang judgmental ko. Sabihin mo, yan, sige, pamukha mo sa sarili mo. Kasi totoo yun. Lahat tayo ganyan. Kahit ako. Diba? Appreciate the people who are living a great life that you wish you could be living right now. Ayan din, appreciate mo yung mga taong you wish you had
ano yun, ang hirap sa sa English sa totoo lang, pero alam mo yun, yung kunyari nanonood ka ng mga influencer ganyan, 'di ba? They're living the life that you wish you had. Ayun yung gusto kong sabihin kanina. They are living the life that we all wished we had in the first place, 'di ba? So, wag tayong maging tayo sa kanila towards them, sa mga taong successful. Wag tayo yung iisipan na, kaya siguro yung mama niya kasi nagbebenta ng kung ano-ano. Wag tayong gano'n. Aniga mo. Di ba? Appreciate nyo sila and start instead na mainggit or maging sasama pa yung loob mo nang hindi naman niya alam din pinasama niya yung loob mo. Diba? Why not start to get to know that person more? Alamin mo bakit siya naging successful and gayahin mo. Diba? Hindi yung diba? Ay, kasi yung problema sa atin minsan kasi hindi ko alam, pero ewan ko kung unique lang sa Pinoy yan, pero basta hindi ko rin maintindihan kasi. Diba? Diba kunyari, may magkakapitbahay. Yung kapitbahay bumili ng karaoke, ikaw rin bibili kang karaoke. Ganon. Diba? Why not? Don't be, just be happy for them. May bibili ka ng karaoke, hindi mo naman kaya. Bumili ng flat screen TV. Bibili ka rin ng flat screen TV hanggang sa magkaunda utang-utang ka, wag ka lang maungusan. Diba? Bakit yung ganon? Hayaan mo sila. Appreciate them. Diba? Tigitan mo sila. Diba? Para matutunan mo, bakit ka nga ba naging successful? Gusto kitang gayahin, gusto kitang i-look up. Hindi yung, hindi gusto kitang hatakin pababa kasi successful ka. Yung ganun kaisipan. The sky is not falling. Take a moment to appreciate that life is good. Encourage others. Encourage natin lagi yung others. Take a break. Try to avoid being around people who are constantly negative. Try to avoid. Take a break. Diba? Take a break. Negative ka na nga, tapos negative pa rin sila. Take a break ka sa pagiging nega. Diba? Don't get into the habit of talking to someone who always complains about their life or complains about the state of the world. Avoid those people, or even if ikaw sa sarili mo, avoid doing those things. Diba? Maawa ka sa sarili mo. It is hard to come out of a negative mindset if you spend most of your time with negative people. Hindi ka na nga makawala dyan sa cynical mong sarili, tapos you're spending time pa with person same as you. Walang mangyayari. Paano ka matututo ng ibang environment? Paano ka magkakaroon ng more breathing, more positive environment, or more a new environment kung wala rin same people, diba? Take a break minsan, hindi naman masama. Take a break from your family if they are the cause, or your friends, diba? It can be a good start to change also your focus. It is impossible to have a perfect life. Wag kang mag-assume or wag mong asamin na magkaroon ng perfect life. It is impossible. Diba? But you can live the life to the fullest. Hindi naman pinangako sa atin din na we're gonna be having a perfect and ano mo yun ba dito, we all have our problems. This is part of life. Yun yung tandaan nyo lagi. Give yourself permission to just be you. Nobody's perfect. Walang perfectong tao. Take a break and come back refreshed and more
positive. Take a break. Ganyan ang ginawa ko last kailan ba yan? Last November, right? Kung regular ka nakikinig sa podcast, alam mo yung mga hugot ko sa mga past episode ko. So, may mga hint ka na ng mga nangyayari. But, take a break. I take a break. I tried to surround myself with new people. And masaya. Magkaroon akong bagong view, perspective, and yun. Pagkabalik ko sa place ko, I'm ready to face people again. Diba? Kasi I'm more refreshed. Maraming nadagdag, marami akong natutunan. So don't be afraid to take a break. Next, be open-minded. Hindi to networking, mga ma'am sir. Maano tayo dyan? Hindi. Be open-minded. Maging bukas lang isip mo. Make a conscious effort to be more open-minded when you are with people, and dealing with new things and situation. Be open-minded with people and with new things or new situation. Hindi porket napalitan na naman yung presidente tapos hindi mo gusto kasi nasa gantong partido, diba? Tumali mo siya lang paling iba doon sa partido na yun. Mga ganong example. I don't want to be political here, but ganong example, diba? Or siguro nagde-decide ka na lumipat ng school, ganyan, tapos ayaw mo sa ganyang school kasi may mga bali-balita ng mga adik-adik yung mga nandun, diba? Malay mo, ikaw yung mag-start and change dun sa lugar na yun, diba? Be open-minded lang, diba? The easier you make it to get into the mindset of openness and acceptance, the quicker it becomes and easier to understand other people and other experiences. So kung bukas ang isip mo, hindi ka mahihirapan na umunawa o umintindi ng mga tao. Pero kung sarado ang utak mo, kahit anong pangaral na sabihin sa'yo or kahit anong sabihin sa'yo na tama, i-accept mo lang yun as mali, papasok sa kabila, labas sa kabilang tenga, walang mangyayari, sir, kung hindi ka open-minded. Kasi may nag-hold sa'yo sa loob mo, nag-grudge, diba? Tigilan mo na yan, sir. Ganun, diba? Huwag kang masyadong close-minded or makitid ang utak in Filipino term, diba? This approach will help you become more relaxed and less susceptible to the pitfalls of cynicism. Diba? Huwag kang masyadong kasi hindi mo alam, worst na pala yung situation mo kapag ingat-ingat din. Create a safe, positive space for optimistic thinking. Hindi mo alam magiging cynical mo, naging pessimist ka na talaga. Diba? Yung talagang negative all around, negatron, diba? Negatron. Use examples from the past to inspire people's optimism. Focus on what you want in life and start working towards making it happen. Focus ka dun sa gusto mong mangyari sa'yo, hindi dun sa nangyari na, hindi dun sa iniisip mong mangyayari o gagawin sa'yo ng ibang tao. Focus ka dun sa goal mo, diba? And gawin mo kung paano mo yun mapangyayari o matutupad. Practice working towards things that brings you happiness. Yan, work on those things that will bring you happiness, and you will discover
that you have less to complain about. By continually focusing on the good things in life, you'll be able to build yourself up from the inside out and emerge with more positive outlook. So kung patuloy mo yung gagawin, hindi mo papansin, ay, ano na pala, parang may layo na nang narating mo, hindi mo na pala naiisip yung mga kanegahan na naisip mo na ang saya naman pala ng buhay, diba? Maging focus ka lang sa mga gusto mong gawin at hayaan mo lang yung mga kanegahan sa sarili mo pati sa ibang tao. Next, surround yourself with positive people. Yan nga, gaya yung sinabi kanina, birds of the same feather flocks together. Pero kung gusto mo ng change, punta ka dun sa bagong environment. You can make your life better by surrounding yourself with positive and good people. You shouldn't surround yourself with negative and toxic people na konting kibot may ibang ibig sabihin, konting alam mo yun, parang maling tono sa chat, ibang ibig sabihin, magagalit agad. Toxic, tol. Toxic yung ganyan, tol. Kung ikaw yan, tigil mo na yan. Kung may kakilala kang ganyan, take a break. Surround yourself with positive people. Take a break, but doesn't mean iwanan mo na yung taong yun. Kasi malay mo nga, ikaw rin yung nakakita na ugali niyang gano'n. Diba? And matuto ka muna sa sarili mo bago mo ituro sa kanila. Then, malay mo, ikaw lang din pala yung magiging paraan para mawala rin sa kanila yung ganun. Diba? Whenever you're in a depressed state, try to find people who have high levels of optimism and positivity in their lives. Makinig ka ng podcast, makinig ka ng music, or try to go outside, pero wag muna ngayon kasi pandemic. Yun, try to play games kasi alam mo to, wala naman masama sa paglalaro ng online games as long as hindi ka na-addict or you don't spend most of your time na day na wala ka nang nagawa, diba? Wala masama. And then ano ba, yun nga, play positive music if you can. Try to fill your home with positive music. The music and videos that you listen to will shape your outlook in life. Totoo yan. Yung mga pinakikinggan natin, mga pinapasok natin sa tenga natin, sa mata natin, nagkakaroon ng influence sa life mo. Kapag nag-disagree ka dyan, may problema ka. Ang dami na naman talagang tumutunog-tunog dito sa aking opisina talaga. Ang daming mga email yan. But maging positive ka, try mo yung music, makinig ka ng magandang music, or mag-exercise ka, or mag-jogging siguro, kung pwede na. Kumain ka. Diba? O yung wag lang magluto ka, mag-serve ka sa iba, diba? Yan yung number 1 na nakapagpasaya, yung pagluluto, yung pagkain. Next. Last one na pala to. Last one na. Practice the art of gratitude. Yun. Practice the art of being thankful. Hindi yung ginawa ka ng pabor tapos wala man lang marinig sa'yo yung tao na kahit man lang thank you, diba? Madalas ko naririnig dati, ni ha, ganyan, wala man lang, ganun. Ano yan? Mga kasabihan Pinoy. Practice the art of gratitude. Libre yan, sir. Walang bayad ang pagka-thank you, lalong walang bayad ang pagka-sorry. Ayan, the path to happiness does not lie in assuming that life is not working out for you because of yourself. Even though it feels like the world is at your fingertips, all you have to do is look at the glass to realize it's empty.
figure out a way to list them. Diba? Quit comparing yourself to others. We all compare ourselves to other din kasi minsan, di ba? In some way or another. And while it's easy to do so, the problem with it is that we don't see the positive side of ourselves that others do. So kung kumpara lang tayo ng kumpara ng sarili natin sa iba, walang masama mag-idolize. Pero kung wala na tayong nakikitang unique sa sarili natin, kasi kino-compare na lang natin, sana ganito, sana ganito, sana ganyan. Wala. Puro negative na lang yung makikita mo. Rather, we always find something wrong with us. And because we do so, we feel isolated. So, yun nga, try to learn, diba? Learn in this topic. Huwag kang maging cynical. Learning to recognize the good in everything can help you see bigger picture. You may even help you live a more peaceful life. Lahat tayo may problema. Diba? Sometimes, they will make us feel ill or negative. But if you have poor self-esteem, or you can always blame the world around you or the people that you're interacting with. Whatever your bad mood may be, there are always ways to improve yourself and become a better person. So try. That's my challenge for today. Challenge for myself also. Try to be more positive. Tanggalin mo yung pagiging nega mo. Huwag mong pag-isipan lahat ng nakikita mo. Lahat na lang ng chat sa'yo. Lahat na lang ng nega, diba? Kaya ayaw mo na i-approach yung tao kasi yun nga, yung nega mo na sa kanya. Diba? Kaya hindi mo na kinakausap kasi isipin mo lahat na lang sabihin nito nega, kaya ayaw mo rin i-approach kapag chinat ka, parang paplastikin mo lang. Huwag ganon, ma'am, sir. Diba? Maging positive tayo sa tao kasi hindi natin alam na totoo naman yung ginagawa ng tao sa atin. Tayo lang yung masyadong talagang skeptic, cynical. Diba? Ayun yun, itong 6 ways na to I hope maka-help sa atin at maging sa akin. Diba? Understand mo yung source, make every effort to find the good, take a break, be open-minded, surround yourself with positive people, practice the art of being gratitude and being thankful. Yan. So, salamat guys sa pakikinig. Muli, this is Paul and you're listening to Not Your Ordinary Podcast, the best podcast